naku, mukhang si General Torre na naman ang mangunguna sa pag-aresto dito, no? Kay Gerald Bantag, mga kababayan. Doon po sa hindi nakakaintindi, ngayon lang po narinig yung tungkol sa kaso ni Bantag. Siya po ay kinasuhan at siya po, mga kababayan, yung itinuturong yumari kay ano pangalan nun? Si Percy Lapid, yung tunay na pangalan. Nakalimutan ko lang yung tunay na pangalan. Kaya dito din po nag-umpisa, mga kababayan, yung mga pang-aasaran ng mga DDS. Mark Ramos, baka ma-persilapid ka. Di ba? Yung mga tinatakot nila tayo, baka ma-persilapid ka dahil dyan sa mga sinasabi mo. Kami naman mga kababayan, bago kami magsalita dito, bago kami kumontra sa mga Duterte, alam na po namin yan. Di po ba? Percival Lapid, sabi ni Edong Makabayan. Tuloy ko. 2 taon nang wanted ang dating Bureau of Corrections Director na si General Gerald Bantag sa kasong pagpatay. Ngayon, sinabi ni Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III sa panayam sa DZMM na may lead na sa kinaroroonan ni Bantag. Ako po. Ayan na. Hindi naman magsasalita si General Torre ng ganyan, mga kababayan, kung wala po. Di ba, ayan, Percival Mabasa, Lodi, ayan, yung sabi ni Tricia Mendez, no? Hindi naman maglalabas o magsasalita si General Torre ng ganyan, mga kababayan. Ilang beses na po, di ba, na napatunayan na kayang-kayang umaresto at makapagpalutang at makapag-oblo ni General Torre. Kagaya nga po ni Kibuloy. Ano sinasabi sa kanila? Wala dito si Buloyski, wala dito si Buloyski. Pero pinanindigan po ni General Torre, mga kababayan. Nandyan sa loob si Buloyski. At nararamdaman namin na pumipintig ang heart rate o ang puso ni Buloyski. Nahuli po, mga kababayan. Kaya naniniwala ako, kapag nagsalita po si General Torre, alam na namin ang kinalalagyan ni Bantag. Totoo ho yan, mga bossing. At nagpapatuloy ang intelligence operations para masakote siya. Meron naman tayong mga leads regarding that matter kung saan siya nagtatago. Ayan. Sabi ni Elaine Navarro, shoutout! Watching from Antipolo City. Shoutout sa mga taga-Antipolo. At tayo ay naglalagay lang ng resources para siya ay mahanap at maaresto. Patuloy na nagtatago si Bantag na itinuturong mastermind sa pagpatay sa mamamahayag ni si Percival Mabasa o mas kilalang Percy Lapid. Alam niyo po, may mga nagsasabi yung mga bali-balita po, yung mga chismis-chismis na, nako, ang nagpayari doon kay Percy Lapid si dating Pangulong Duterte din. Baka iniutos lang kay Bantag yun. Pero yun mga kababayan, mga chismisan lang din po. Kasi binabanatan din doon si dating Pangulong Duterte no? Bakit itong mga tropahan nila, mga bossing, kapag kayong na ganito, nakakasuhan, ang unang iniisip nilang solusyon doon sa kanilang problema ay magtago. Ano po? Sabi ni Edong Makabayan, I therefore conclude, pag sinabi ni General Torre, alams na. Pinagbabaril si Mabasa sa Las Piñas matapos ang komentaryo kaugnay ng korupsyon umano ni Bantag sa New Bilibid Prison. Ang dami nga daw sinasabi na ginawa ni Bantag doon. Meron pang mga nakitang hukay mga kababayan, napakalalim na mga hukay. No? Nagte-treasure hunting yata si Bantag doon sa loob ng New Bilibid Prison, mga bossing. Sabi ni Tommy Batayan, kaya po mga nagtatago yan kasi guilty, Boss Mark. Hindi, gano'n naman po talaga ang iisipin ng sambayan ng Pilipino Di po ba? Harapin ninyo. Ako, kung meron akong ganyang mga nagawa, kung merong mga ganyang bintang sa akin, at alam na alam ko kung nasaan ako na hindi ako ang gumawa, harap ako. Hindi ko pagtataguan yan. No? Kasi mga kababayan, ang pagtatago, para mo lang pong pinapahaba yung proseso. At pinapahaba mo lang yung stress sa utak mo. Kaya nga, sabi ni Cheo Nabaluyot, may rancho pa, nangangabayo pa, nangangabayo pa.
Kaya ho nga tayo, di ba mga bossing, pag tayo alam natin kung ano ang isasagot doon sa mga ibinibintang natin, tayo pa ho ang nagmamadali. No, halika na, pag-usapan na natin to nang malaman mo agad ang katotohanan nang mabawasan ang stress ko sa utak. Sila, ang ginagawa nila, pinapahaba pa, magtatago. Hindi ko lang ho alam kung ang lawyer ni Bantag ay si ano din, si Topacio. Kasi nasanay na ako kapag kasi Topacio, yung ano, yung lawyer, alam mo na kung saan pupunta yung ano yung kliyente niya no? Panigurado yung kliyente niya nako. Ano gagawin? Kayo nga dyan sa comment section, kapag kasi Attorney Topacio ang kanilang lawyer, ano gagawin ng kliyente? Sige nga, kung alam nyo, i-komento nyo dyan sa comment section. Bukod kay Bantag, nangako rin siyang habulin ang iba pang pugante tulad ni na dating presidential spokesperson Harry Roque. Yan na, Roque. Akala mo, porket nagpasa ka ng asylum dyan, wala nang katapusan yan, ha? At akala mo din, ikaw lang ang papakinggan ng Netherlands. Mali kaya Tado Roque, no? Dalawang side ang istorya. Istorya mo at ang istorya ng gobyerno ng Pilipinas. Siyempre, aalamin din yan. Totoo kaya yung sinasabi ni Roque na kaya siya hinahabol ng gobyerno ng Pilipinas kasi inilabas niya yung video ng Pangulo ng Pilipinas na si Bongbong Marcos? Kaso ang gobyerno ng Pilipinas, pag nakausap ang Netherlands, hindi eto, tingnan nyo, sa Congress pa lang ho namin, may hinahanap na kay Roque. Dahil ang sabi niya, ilalabas niya yung dokumento. Tapos ang ginawa po ng akla, ang ginawa po ni Roque, nagtago na po. Baka si General Bantag din, no? PNP chief. Ano sabi ko? General Bantag. Sorry. Baka si General Torre din ang sumalubong sa'yo sa airport, Harry Roque, kapag katapos na at sinabi, yung asylum mo, pasensya ka na, hindi namin igagrant, no? Papakinggan po ang dalawang side niyan, mga bossing, hindi lang po yung kung ano yung sinabi ni Roque. Ayan na. Iniisa-isa na kayo ni General Torre. Na may kaso namang qualified human trafficking at si dating Police Lieutenant Colonel Rafael Dumlao III ang convicted mastermind sa pagdukot at pagpatay sa isang South Korean businessman noong 2016. Nakita nyo naman panghuling ginagawa natin pag high profile Ginagamitan natin ng intelligence talaga at saka kung may resistance, totoo yun. Nakita natin kay Buloy. Si Buloyski, mga kababayan, di ba? Wala, Aba, kumuha ng pang-detect ng heartbeat itong si General Torre. Ayun, pati kailaliman nung KOJC. Nade-detect. Naghukay. Nung naghukay na, sabi ng mga DDS, nako, niloloko lang kayo ni Torre. Wala namang kwenta yung ginagawa niya. Naghuhukay. Wala naman doon si Kubuloyski. Mga ilang araw lang mga kababayan. Biglang lumutang si Bato de la Rosa, si Robin Padilla, at si Bungo. Sabi, maghihiring tayo dito. Maghihiring tayo dito. Yun pala, siguro, ang hinala ko doon, mga kababayan, may tumawag na, naku po, isang pader na lang po ang pagitan ni General Torre at ni Buloyski. Yun, kinabukasan sikwat si Buloy. At General, kapag ka lumaban, gamitan natin ng intelligence talaga at saka kung may resistance, talagang ginagamitan din natin ng puwersa. Naku po. Para hindi na sila makapalag at the end of the day, mahuhuli natin sila at mapadala kung saan sila dapat dalhin. Naku po, Bato de la Rosa. Hoy, bakit si Bato de la Rosa? Tinatakot niyo na naman. Mamaya pa si Bato de la Rosa Hindi kasi, siyempre pag dumating naman yung warrant ng ICC kay Bato de la Rosa, mga bossing, panigurado ako, si General Torre din po ang aaresto kay Bato de la Rosa. Yung Bato de la Rosa, mukhang may resistance yun. Nagpapahiwatig na hindi talaga susuko at hindi ibibigay ang kanyang katawan. Pero may pangako yan kay dating Pangulong Duterte.